Network Entertainment. Hi girls! And boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets! CR tayo, let's go! Hi girls! And boys, kami ang Lady Bosses! Bosses! Lady Bosses! Mga sisteralets, CR tayo, let's go! Ayun na naman. Hello! Sobrang delayed ni D. D is for delayed. Oo. Pero wag naman sana delayed sa sa mens. Correct na, wag na, ayoko na, hindi ko na kaya. Not for me at least. Ano? Not for me at least. Ito, meron akong ask ko lang. Teka, ano ba yung ask ko lang? Ito, ano yung pronunciation error that always annoys you? Comfortable. Comfortable. Di ba Dapat daw comfortable. 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 Talaga ba? Silent. Oo daw. Narinig ko lang din. Tapos simula nung nalaman ko kung ano yung tama, naiirita na ako dun sa mali. Wow. Ganun ba? Pero ginagamit mo dati yung comfortable. Oo, comfortable. Ikaw, ano? Ano, comfortable din ako. Tapos nung narinig, alam mo kung sino nag-correct sa akin? Si Maika. Kasi ano yun Ka? ano siya grammar Nazi Grammar Nazi. tsaka nang kokorek ng pronunciation yun eh. Pero mas okay kung ganun. I would appreciate that he would correct it on the spot. Ako okay Kaysa- lang, pero wag diba? naman in front of people. Talaga. Uy, tsaka may isa pa. Your luggages. Dapat Comfortable. komportable na lang. Oo nga, komportable. Hindi ka komportable pag sabihin sa harap ng iba. Pero parang nakakailang din kasi kapag hindi ka konyo. Alam mo yun, yung English mo is Tagalog accent. Oo. Tapos bigla kang I'm not comfortable. Oo. At tapos tatawa ka. Alam mo, sobrang comfortable dito. Paano di? Comfortable? Comfortable. 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 Oo, comfortable. Comfortable. Tapos Hindi mo kausap siya mo, gagawing 3 syllables. Comfortable. Hindi, 3 syllables pa rin, pero hindi masyadong emphasized. Oh, comfortable. Nakakailang. Comfortable. kalahati na episode. Ayun lang, ulit-ulit lang. Comfortable. Comfortable. Ako, parents. Here. Oo. Hindi na yung parents. Ha? Ay, tsaka meron pa pala isa, Jimmy. 20, 21, 22, 23. K-chop. Upin joke pa ni kids. Oo. Di 20. Pero yung, alam mo ba ba't ako naiinis sa parents? Kasi ginagamit siya sa speech lagi, dun sa mga probinsya. Tapos mga teachers pa ang nagsispeech or yung valedictorian. Alam mo yon parang, I would like to thank my parents. Tapos parang, tayo na valedictorian ba yan? Kung yan yung valedictorian nyo. Ano pa kaya ito? Oo nga. No? Pag lumuwas siya ng Manila, hindi na siya valedictorian. May magko-correct. Nasa section C na siya. Pero, saan ang galing yung why? Maintindihan ko po kung parents. Oo nga. Pero bakit pay? Kasi sila Saan ang galing yung pay why? ng tuition. Baka... Ang shit. Ikaw, Jeline. Ang dami. Ang dami ko naisip. Ako, hindi ako masyado sa pronunciation kasi ako minsan napapalpak din ako. Pero yung hindi ko mapatawad, hindi ko sure kung counted na sa pronunciation. Pero yung cope up, di ba dapat cope lang siya?
Diba? Tama ba? Ah, Para kasi ah, madalas nasabi, para makapag-cope up kami. oo. Tas, To cope, hindi to mm, cope up. O Parang ganun. dapat oo. to cope with. Tama, Cope with. cope with lang. Tama. Mm. Cope with. Oo. Come up with. Pagka come up, may up talaga. Pero kung cope with lang. Walang up. Tama. Parang pareho yan sa fill out tsaka fill up. Fill out. Tsaka fill up. 'Di ba fill Fill out, up is liquid fill out wording. sa It's like forms. fill it up. Fill out. Correct. Fill out the forms. Fill up yung sa baso. Fill up Tubig. mo yung Oo. tubig. Pichel sa baso. Meron pa, yung Ang dami. mango. Mas forgiving ang Filipino, no? Oh my gosh, mangoes. Oh my gosh, mangoes. Nag-cringe talaga ako. Oh my gosh. Green mango. Green mango. Dried mango. Ano Ripe pa? mangoes. Naiyak na. May bago ka na, hindi na comfortable, di? Ako na mangoes. Flamingos. Flamingo. Nakakainis. Parang minsan kasi yung ganyan, depende lang din kasi kung ano yung narinig mo sa parents mo. Actually, Sa oo. teachers, diba? Mm. Kaya yun alam mo. Yung alphabet nga, 'di ba sa ano, sa Australia ba or sa ano, 'di ba yung Z nila is Z, 'di ba? Tapos meron pa yung Zay? iba, For some countries, Zay. ha? Ano? Z, Zay, parang ganon. Yung iba H, yung H. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. May narinig pa lang ako dati na yung 15 niya, 15. 15. Pero, Sa ano na yata talaga yun, sa yung accent ng Pinoy eh, no? F and P yun ang pagpapalit. Oh, F, P, and B, and V. Parang ganon. Wala Alam kasi, niyo, oh, di ba parang sa Tagalog, wala kasing F talaga. Maliban kung salitang hiram, di ba? Walang F tsaka V. oo Diba? nga, oo nga, oo nga, Ayan. oo nga. Eh di kaya, dapat normal lang siya. Hindi siya pinagtatawanan. Yung 15. Oh, 15. Alam mo yung ba't ko tinanong Oo yon? nga, Jenny, ba't mo ba tinanong yan? Eh kasi tungkol sa education. Tungkol sa, asa na ba ako? Alam mo, aalisin na daw yung ano eh, yung after House Bill allowing K to 12 students to choose from two academic paths, uh, pa, paths, As, paths after grade 10. So, grade 10 is technically fourth year high school, di ba? mm-mm. Tapos, yung grade 11 and 12, yun yung dinagdag. Oo. So, parang aalisin yung parang magiging yung dati. Yung dati. Oo. From after grade 10, may pwede sila mag-vocational course or diretso na sila ng college para sa mga qualified. Yun yung sinabi dito. So, pumasa na siya sa second review nila. Pumasa na siya dun sa house or something. Ano nga? Teka, basahin ko na. House Sige. Bill 1123 titled An Act Providing Education Pathways of Basic Education Students. Yun. Recently approved on second reading. Allows qualified students to skip senior high school and move directly into college or university or enroll in a technical vocational program. Full story in the comments. Ano tingin mo? Ayun, parang maganda nga siya kasi for me ano ba yung original na intention ng K-12? Di ba sabi nila dati, para daw, hindi na kailangan mag-college.
Tama ba? Hindi na Oo. kailangan mag-college, tapos ma-hire na sila. Ah, Parang yung sa US, ganun. Kahit high oo. school graduate ka, Oo. di ba? Kukunin ka sa mga trabaho. Hmm, Pero in practice, hindi naman yun nangyayari dito. Kahit Oo. cashier, di ba? Kailangan may college diploma. oo. Tsaka ano, ang hindi ko ang alam ko ha, sa akin lang, pero hindi ko pa na-confirm. Yung extra 2 ano daw, kasi may mga strands daw yan eh. Oo. So parang yung 2 years na to before college, parang hinihiwalay ka na kung Isusort na kayo. isosort. Gryffindor, ganun. Oo, Ravenclaws, oo. Kung saan talaga yung ano mo, kung saan talaga yung kunwari arts, Skills sa mo, arts skill ka, sets mo. oo. Oo. Kung sa technical ka, mga IT, mga computers, Ano tawag dito nila ka. dyan? Yung STEM, di ba? Oo, STEM, mga STEM. ganon. Parang preparing you for college. Yun. Pero kung yun yung intention, moving forward, you still have to go to college. Or may isang side of it, for example, in public school, na pwede ka na nga magtrabaho pagkatapos. Hindi ko alam eh. Wala. Wala. Walang nangyayari ganun. Kasi ganun pa rin yung requirements ng mga trabaho eh. Like, pinalitan nila ng Kaya nga eh. K-12, pero yung requirements ng mga trabaho, hindi nila pinalitan yung requirements. Oo, college graduate pa rin. Di ba nga Mm-mm. dyan napuntirya si Potato Corner? Bakit? Kasi college graduate ang hinahanap. Kaya ang dami, Tsaka, tapos pleasing oo. personality, dapat may itsura. Basta sobra parang pang Miss Universe yung Oo. hinahanap nila. Oo. Tapos So, magkano yung papasweldo nila doon. tsaka dapat tama yung mga pronunciation niya ng mga words. It's not potato corner. Potato. Potato. It's not sour cream. Oo. Wag ka Pero magbabayad tingin ng ko kahit may 20. ganyan, 20 pesos, matagal pa bago mag-adjust ang Pilipinas. Kasi ang laki ng bias natin sa mga college graduate. Alam mo, maski nga yung mga multinational companies ngayon, hindi lang basta college graduate eh. You should aspire to even study MBA. May Mm. ganyan. Tapos maski yung may mga MBA diploma, sila mismo nag-aagawan din. Hindi guaranteed na makakakuha ka ng magandang trabaho na malaki ang sweldo. Mm-mm. Alam Pero sa tingnan US nyo, kasi, oh, madaming small to medium businesses. So, correct. parang ang daming gustong mag-hire. So, Daming kung halimbawa, requirements. ganito lang naman yung trabaho, sige, kahit high school graduate, kukunin kita. Mm-mm. Ito kasi konti lang talaga yung kumpanya niya. So, agawan talaga ng Oo, trabaho. oo. Okay. Agawan ng Alam mga mo sa Europe nga, Hmm. yung mga basic salary, tsaka mga easy job, di nga kinukuha ng mga puti eh. Karaniwan mga Asian, Indian or Pinoy. So, Okay. sila, they still have a chance to choose what job they want. High-paying job. Mm-mm. Tapos yung ibang countries din, sa Japan yata or Korea, kahit mga senior, parang nabibigyan pa rin sila ng chance ng trabaho. Diba? Parang may mga cafe, tapos puro senior yung hina-hire nila. Kasi ibig Correct. sabihin, ganun ka-abundant yung opportunities. Kahit hindi sila graduate, no? Employment. Oo. Kasi Bakit dito parang kailangan fresh blood, ganun, gusto nila, tapos maganda yung credentials. Talagang ano talaga, agawan. Pagandahan kayo ng resume. Agawan sa trabaho. tapos pagdating naman doon, hindi ka naman competent. Hindi ka naman magaling Oo magtrabaho. nga. Walang guarantee na magiging competent ka. Oo, totoo. Alam mo, Ako? kaya yung dad ko, dati sa Unilever, meron siyang ginawang management training program. Pero, dun sa grupo, laging pumipili siya ng isang trainee galing sa probinsya na hindi sikat na school. Tapos, napapansin niya, na-observe niya, mas hardworking pa to
kung sino yung hindi sa kilalang eskwelahan or college in other provinces, sila pa yung mas twice as hardworking. Sila mas Walang yabang, driven. kumbaga. Mas O mas driven kasi driven, hindi tas walang yabang. kasi hindi sila privileged. Kumbaga parang alam nila na anytime maaalis sila. Exactly. Oo. Kumbaga Tsaka parang kasi Oo. may ego din kasi pag halimbawa galing kang Pick 4. Ako aminin ko, halimbawa pag taga-UP, ganun, may ego din eh. mm. Parang, Oo. pag umalis ako dito, marami akong opportunities. Kukuhanan. Oo. Oo nga. Yung taga-probinsya, parang, shit, naka-jackpot ako, kailangan hindi ko ito makawala. Oo. I have to step up. I have to step up. Ang galing. Oo nga. Oo, nasa ano yun eh. Parang entitlement. Titled, yabang. Tapos Taking yun for nga, feeling of granted. privilege. Taking it for Oo. granted. Samantalang iba, gustong-gusto tong trabaho na to. Parang gagawin kahit ano, basta makuha yung trabaho na to. Mm-mm. Kasi iba, Pero, parang nepotism pa nangyayari. Di ba? Lakad mo ganyan, lakad mo ganito. Di ba? Sa mga trabaho. Oo. It happens. Gagamitin yung ano, yung mga connections. Gagamitin yung mga, fraternity, ay brother ko yan. Kaya Ayan. kukunin ko to. Mga ganun. Pero for ba kayo, for it na aalisin yung ano, grade 11 and 12? Or as is? Is it totally abolishing it? Parang Or pumasa pa lang siya. prerogative ng bata? What? Choice ng bata or ng parents to stay another 2 years? Or totally aalisin na yung grades 11 and 12? Nakalagay naman kasi dito, they have two paths after, ano, parang magiging yung dati. pero tama ba, may exam para makapag-skip ka? Tama ba? Nakalagay qualified kasi for qualified students. Parang gano'n. Baka ganun. Na-test siguro. Oo. So, kung for qualified students, pwede na sila mag-vocational course or diretso sa college. Pero kung sa mga hindi, ibig sabihin mag-grade 11 to 12 pa sila. Ganun understanding ko. Dun sa ano. So, magkakaroon ng stigma yung mga nag-grade 11 to 12. Oo. Tsaka magkakaroon ng new requirement dun sa mga jobs. Dapat ang mga, yung mga kukunin ko, yung mga hindi na grade 11 to 12. Parang magiging magulo yata. Grabe naman. Oo, no. Oo. Pero kung yung ibabalik sa Hindi, dati. pero kasi kunyari ako, or babalik sa dati. Hindi kasi tingin ko Hmm. baka naman kasi may mga batang pwede pang mag-retain ng 11 to 12 for those who have not found whatever they want to do yet. Diba? Parang saving time for them to think about it. Oo. Kawawa naman yung magulang na mga yan. Pero if it helps, di ba, okay lang naman din. Sa akin, binabasa ko kasi yung mga comments. And yung mga nagko-comment na, okay yan, mga magulang. Yung mga hindi nakaranas ng yung mga hindi nakaranas ng grades, ng K to 12. Yun yung mga, okay yan. Kasi syempre, alam na nila kung ano yung mangyayari, di ba? Pero yung mga nagko-comment ng hindi, ito, sige, babasahin ko na lang. Parang, sobrang malito eh. Halos buong mundo naka K to 12 na. Ang dapat mag-adjust ay yung college school. Dapat puro major subject na lang ang tinuturo. Tanggalin na ang mga minor subject na paulit-ulit. Dahil kapag puro major subject na lang ang tinuturo, magiging 3 years na lang ang college. Isipin mo, mula elementary hanggang college, may English, Filipino history, PE, at kung ano-ano pa. Hindi na kailangan pag nag-college ka. Dapat nagka-college major subject. Dapat agad. Oo nga. Makes sense. Parang mas favor ako dito sa point niya. Oo. Biro mo, maski college, pero ka pang Rizal studies. Required yung sa lahat ng university, required. Si Rizal, pag-aaralan mo pa,
na kwento rin naman yung buhay niya nung high school eh. Maski Mm-mm. grade school eh, napagdadaanan na rin yung kwento ng buhay niya. Tapos Mm-mm. college, may Rizal Studies, 3 units. Oo. Yun yung general subjects na tinatawag, di ba? Uy, pero na-appreciate ko yung Rizal. Bakit crush mo siya? Kasi, Bakit? hindi. Kasi, yung nagturo ng Rizal, when Rizal sa college, specialty niya yun. Kumbaga, di Ah, ba, yung parang may mga research siya about Rizal. Parang deep cut yung Rizal sa college compared sa kung ano yung tinuro ng okay, teacher okay. sa high school. Mm-mm. So mas Yun. detailed ang college. Mas detailed. Mm. Di gawin na nila lahat sa high school, hindi ba pwede yun? Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Pero para kasi, may ano din kasi na, ewan ko may perspective din na ang college. Hindi lang siya preparing you for a job. Parang, inaano rin niya yung intellectual curiosity. So, sa akin, personally, okay lang. Yeah, na may different mga thinking. iba. Oo, yung maging ano ka, well-rounded ka. Kasi ako, kahit, halimbawa, food O, tech ako, understand. technical yung course ko. Parang gusto ko parang meron siyang mga course na sociology, ganyan. Mm-mm. Para may mga humanities subject ka pa rin. Tapos ang magtuturo nun, mga humanities professor talaga, mga nag-research yung sila mga about dyan. yung mga alam, nag-major nun. oo, alam talaga nila yung kung ano yung kalagayan, diba, ng society. So parang mamumulat ka. Yun yung gusto kong ano. Oo, Uping- mas uping holistic yung approach. UP, mamumulat ka sa Oo, katotohanan. mamumulat. Tapos mamumundok ka, diba? Oo. Magsusulat ka sa plaka. And, Yun. Oo. pero ito nga yung long time debate na, di ba? Who becomes more successful in life? Those who are generalists or specialists. Kasi halimbawa, si Tiger Woods, as early as 10 years old, nakafocus na siya, golf lang. Gumaling siya sa field niya, di ba? Pero may mga ibang mga businessmen, for example, mas holistic yung approach nila. Marami sila alam. Halimbawa, public speaking, creative writing, and then handling a business. Successful din sila. So, ako hindi ko rin alam sa ngayon, kunyari ko anong approach yung gagawin ko sa mga anak ko. Should they focus at a certain skill that we have now, tapos expand namin, o dapat mas maraming exposure sa iba't ibang bagay? Oo nga. Yung sinabi ni Jeline, holistic approach yun. Yung pagdating mo ng college, dapat alam mo lahat. Dapat may side of your brain, ma-expand mo your psyche about result, for example, or humanities, etc. Not to be too technical about R&D. Tama rin eh. Oo. So, kayo, paano? Sige. Ano ko rin yung hindi. Kasi halimbawa, mas marami pa rin yung subject po nung college na yung pang technical talaga. Yung para sa course mo talaga. Oo, pailan-ilan lang. Alam mo yun, sisingit-singit lang siya. Tapos ma-appreciate mo din. Kasi kumbaga, natututo kang tumingin ng perspective ng ibang tao. Mm-mm. Na pwede mo rin gamitin sa trabaho. Kasi pagka Oo. R&D ka na, corporate, madami kang makaka-encounter na iba't Yun ibang tao nga. na kailangan mo pakisamahan din. Yun nga, Yeah. makikipag-usap ka sa iba't ibang klaseng tao. Diba? Oo. Na pwede hindi sila technical. Pero paano mo i-express yung ideas mo na may intindihan siya ng hindi technical mo. So, para may expose ka talaga sa yun nga, iba-ibang klaseng tao. Mm-mm. Pero in reality kasi sa general sa lahat ng mga estudyante, parang hindi nila nagagamit talaga yung
hindi rin yung mga nakatapos ng ng hindi K to 12, yung traditional na yung dati, ay hindi rin nila nagagamit kung ano yung nag-graduate nila eh. So, parang siguro yung K to 12 nito is uh, parang makita sa mga students kung ano talaga yung gusto talaga nila, na parang ang magiging ang purpose ng K to 12 is para magamit ng mga students kung ano talaga yung graduate nila. Oo. Kasi may Masort sila ng maaga. Oo, kasi may extra 2 years sila to think. Hindi, may 2 years sila before entering college to really think kung ano talaga yung gusto nila sa buhay. Kasi mas matured na sila. Kasi isipin mo, 16 years old sila, 16 years old tayo 16 years old tayo papasok ng college. And technically, hindi pa tayo legal talaga to live away from our parents. And all the... Madalas yung parents talaga yung nasusunod. Oo. Oo, parang ganon. So, kung may extra 2 years tayo, by the time na nag-18 years old na tayo, dun na tayo papasok ng college because of this K to 12. And malaking role din ang maturity ng utak ng isang bata to decide for himself, 'di ba? Correct. Yeah. Alam So, mo, may- ngayon nga, kakarinig ko lang, for example, yung pamangkin ng ni Arch, nag-gap year siya. May yung parang they don't mind. Tayo parang hinahabol natin yung oras eh. At a certain age, dapat college na tayo. At a certain age, mag-graduate na tayo. At a certain age, dapat may trabaho na. Sila, generation nila, open sila for a gap year. may choice sila. Oo. yung gap year natin, buong year yan. Ano na naman, nanonood ka lang ng TV. Wala kang Exactly. ginawa. Sa school. Exactly. Lamyer na kami ng lamyer. Kailangan na magtatrabaho. Ball. Mag-contribute ka naman dito sa bahay. Di ba? Sila, no judgment. Okay, gap year. You're not ready yet. Okay. Don't study. Don't go to college. Oo. Or gap year, kunyari, pagka-graduate, hindi mo na magtatrabaho. Tayo parang agawan eh. Naku, isang taon ka hindi magkahanap ng trabaho, makakagawang ka niyan. Oo. Diba? Oo. Tapos yung mga tita mo pang ano na, ganito, may trabaho na doon. Oo. Tsaka, alam mo kung bakit? Kasi yung age requirement din. 'Di ba may mga age requirements kung kunwari paano nag-gap year ka. Tapos, 'di ba? Tapos tinamad ka ng tinamad. Hala, 35 years old ka na. Wala ka pa trabaho. Grabe yung gap Tsaka year mo. Gap decade. na HR. Tinatanong na HR sa interview. So, from this time to this time, may mga nagtatanong yan. What were you doing? So, you started with this company and then nakikita nila eh. Oo. Dati nung panahon ko. So, ngayon di ko alam kung gaano sila ka-open sa ganyan. Oo, kino-consider nila kasi yung, alam mo kung bakit, kino-consider, HR, mga psych yan eh. Kadalasan kasi tinitignan nila kung ano yung anong tawag doon? Yung pattern mo, yung behavior mo as a person sa trabaho. Parang, ito ba yung klase ng tao? Oo, ito ba yung klase ng tao na pabanjing-banjing lang? Ito ba yung klase ng tao na taking things seriously? Ano bang ginawa niya sa gap year niya? Yung gap year ba niya, is it productive? Yung mga ganon. Kasi kung hindi productive, nako, baka magiging ganyan yan dito sa trabaho natin. Yung mga ganon ba? Petics, feeling nila petics lang. Oo. So, kaya nakakatakot yung gap year para sa atin noon. Kasi tatanungin talaga tayo ng ng HR. Hindi, totoo. Totoo. Mm-mm. Yun yung mga sagot na hinahanda mo na eh. Ano usually ang magandang gawin pag may gap year ka? Sa akin siguro sa gap year, magtatrabaho ka. Pero hindi sa yung Hindi malaking year. kampanya. Para siyang nag-beatbox. Siguro yung gap year yun. Para sa akin, yung productive na gap year is yung
magta-try ka muna. O sige, try ko maging maging Ah, crew sa yung sa unang McDonald's. signal ko. Yung mga ganun. Or gusto kong maging teacher assistant. Titingnan ko kung kakayanin ko ba to, kung gusto ko ba yung maging teacher talaga bago ako maging, alam mo yun, maging teacher, kung papasukin ko ba yung pagiging teacher, yung mga ganon. Or kakayanin ko ba yung sakit ng ulo ng admin work, yung mga ganun ba. Para sa akin, yung gap year, it's more of discovering what you like. Eh di Oo. parang yung 2 years na rin lang yun eh. Oo. Correct. Yung extra 2 years sa K to 12. Alam mo, Everything explorative. oo. Alam mo, bago tayo nag-discuss, gusto ko alisin yung yung extra 2 years kasi mahal talaga yung tuition. Oo. Kumbaga parang tapos ngayon na pinag-uusapan natin, iniisip ko nga, oo nga no, parang maganda nga na meron pa rin yung 2 years to help yung mga students really decide and for them para hindi masayang yung buong college. Kasi ako yung psych ko, hindi ko talaga siya hindi ko siya na monetize actually. Ah, Nagagamit ko naman siya kasi puro komedyante yung mga kasama natin. Mga baliw. assessment. Nagagamit ko siya personally pero hindi ko siya na monetize. So, ganun. Parang feeling ko okay pa rin siya. May nakikita nga ako sa mga comments dito na yung mga students na nakatapos ng K to 12, mas gusto Oo. nila. Talaga. Oo. Tapos yung mga parents, yun yung ayaw. Kasi nagpay. Oo, sila nga yung mga parents. Pero, sa akin, sige, ganito. Kung pagdating lang sa tuition, dahil mahal, sa akin yung mga mahal na school, like the private schools that has the reputation talaga na maganda talaga yung yung education nila, system nila. Yung maganda talaga yung education nila and the quality. Example ko na yung Ateneo. Advanced sila masyado. Kahit grade 2 pa lang si Kirby, talagang nagdi-division na sila, tapos may fractions. Alam mo yung parang, teka lang, hindi ko pa alam yan nung grade 2. As in, talagang sobrang advanced nila. So, siguro ang iniisip ko, yung mga private schools na katulad nito, sila ang magtatanggal dapat ng K to 12, ng extra 2 years. Makes sense. Kasi sobrang Oo. advanced na talaga nila. And then, pwede na sila mag-college. 'Di ba? Or vocational kung gusto Oo. talaga ng bata mag-vocational course. Pero sa public na sinusunod yung hindi ganun ka-advance, may mga public na hindi Pag-iiwanan. talaga, oo. So, yun yung mga kailangan talaga ng extra 2 years. And yung public, hindi naman ganun kabigat din yung yung tuition compared dun sa sa mga private schools. Libre ang public, di ba parang walang Oo. gastos talaga pang araw-araw nila. Tsaka po may program. Mm. Yun yung ko. Yun yung kung tatanggalin. Ay kung oo. O basta. Nawala na ako. Basta yun. Sa akin, parang gusto ko yung K to 12 pa rin to help yun nga yung mga bata. Pero when it comes to tuition, yun. Kung magtatanggal man sa private schools. Kasi because it's super advanced. More, yes, they're advanced already. Ako siguro ewan ko kung discriminatory ba to, pero parang gusto ko yung sistema sa Korea, tsaka sa US din ata, yung meron silang national exam. Meron din tayo ata dati nun. NCE. Diba? NSAT. Tas Wait lang, anong South or North Korea? yung North, mas maganda yun. Natanggal na ba yung NSAT natin? Nung time ko, NCAI yung tawag niya. Tas wala siyang bearing. Parang lang talaga siya, aptitude test. Parang Hindi, tsaka pinakita. standing ng school. Hindi siya for the individuals eh.
collective scores ng batch, tapos standing ng schools yung tinitingnan nila dyan. Oo. Ayun, maganda yung ganun kasi makikita ng bata saan ba siya magaling, 'di ba? Saan siya mataas yung score niya. Although exam siya, pero may idea ka pa rin kung saan ka nag-excel. Tapos, doon mo din makikita kung dapat ba mag-college ka or dapat vocational course yung kunin mo. Kasi walang shame dapat sa mga vocational course. Kung hindi ka pang college, huwag kang mag-alala kasi yung mga vocational course na hindi mapapalitan ng AI. Sa totoo lang. Yung Vocational course parang sa TESDA na yun, di ba? Oo, yung mga welding, ganyan. Pag Mm. nag-abroad ka, ang laki ng sweldo niya, Oo. 'di ba? Mm. So, Oo. walang shame doon kung hindi kasi feeling ko sa Pilipinas, ang dami na pinipilit mag-college. Pero kaya din ang daming mga college sa atin na, sorry sa word, pero parang hindi sila on par with other colleges, universities. Kasi parang pinipilit lang natin na magkaroon ng college diploma yung mga Diploma. bata. Oo. Kahit hindi naman talaga yun yung gusto nila, nabobore lang sila. Pero alam mo kung bakit rine-require natin sila magkaroon ng college diploma? Kasi yun yung requirements going Sa back. Yun pa trabaho rin nga. yun yung requirements sa trabaho eh. Oo. Kumbaga para siyang, sige mag-arts ka, gawin mo ka anong gusto mo. Pero kung nag-fail ka dyan, at least meron kang diploma to be able to apply sa ibang sa trabaho. Pero yung sa akin nga, tanggalin natin yung stigma sa vocational. Kasi marami rin siyang opportunities. Oo naman, mas mayaman pa nga mga yan Oo, sa mga atin. construction, di ba? Oo. So parang magkaroon ng aptitude test na national. Tapos doon makikita ng bata kung magkakaroon siya ng idea kung ano yung pursue. Ano yung next step. Pero meron akong nabasa sa isang comment na tawag dito, isa siyang hindi niya naabutan yung K-12, yung dati pa. Nag-a-apply siya sa ibang bansa. Nag-a-apply daw siya sa ibang bansa. Tapos hindi daw siya qualified kasi kulang daw yung high school niya. Kasi Yeah. lahat 'di ba ngayon is K-12 na yung mga yung school sa abroad. So, yun yung tinitingnan nila, parang kulang daw yung high school niya. So, meron siyang naging student na graduate na pero nasa senior high school. Kasi kailangan niyang kunin para dun sa trabaho na ewan ko hindi ko alam kung gaano katotoo. Pero siguro mga lang 'yan, mga piling situations lang. Yung parang namalas lang siguro siya. Kasi kung titingnan mo, ang dami nang nagtatrabaho abroad eh. Na hindi naman nag-K-12. Oo. Makadepende rin sa yan, industry. Oo. Eh di malas niya. Yun yung napili niyang trabaho. So mas gusto ko pa rin talaga dahil sa usap natin ngayon, parang may sense talaga ang extra 2 years nga sa when it Actually, comes ako rin. when it comes to the decision ng bata para sa gusto niya talagang trabaho. Pero malalaman natin ilan na ba yung mga kailan pa ba to? Ilan na kaya yung mga since when kailan ang unang nag-graduate ng K-12? Ilang years na ba tong K-12? Hindi ko alam. Pero ako, ang nagpabago ng isip ko, Jeannie, yung sinabi mo na, yung mga bata na nag-K-12, gusto nila. Oo. Diba? Parang natulungan Sila mismo sila. nagsabi. Oo, sila na nga. Actually, sila naman talaga dapat tinatanong dito. Kung Parang gusto. ngayon lang ako nakarinig ng batang pinag-aral ng 2 years more, tas natuwa sila. Oo. Siguro kasi mas naging klaro sa kanila kung ano yung gusto nila. Yun lang naman siguro inaayawan ng bata kapag hindi nila talaga maintindihan kung ano yung gusto nila or kung ano yung instructions, kung anong gagawin, parang ganun. Ayoko yan kasi at first, face value pa lang, hindi ko maintindihan yan. Pero kung i-immerse talaga nila, kung titingnan talaga nila kung saan yung gusto nila, oo, ito na, okay na to, mas gusto ko to, parang ganun. So, yes. Yeah.
I'm sorry, GB. Meron tayong extra 2 years na babayaran. Ano na ba si Conzi? Anong grade? Grade 9. So, mag-grade 10 na siya next school year. So, malapit na. 10 years na. Lapit na. junior college ko na. Oo, malapit na. Ikaw, Di, ano sa tingin mo? Yung gusto mo ba? Ay, teka, paano yung Hindi sa'yo tama yung pala? point pa eh. Yeah, well, homeschool sila. Ganun Hanggang- din. Wait, Parehas lang. kailan? Kasi hanggang- sumusunod sila sa DepEd. So K to 12 pa regulations eh. rin. K-12 din sila. Oo. So, balak mo i-K to 12 sila? Ng Hindi, homeschool? actually, naghahanap na kami ng school. Hindi naghahanap Ah. kami. Alam mo, yung episode natin with Karen Vizcara, na-entice Oo. ako to enroll them in a Waldorf. Oo. school. Mm-mm. Hindi malapit dito eh. Pero ganoon din, susunod din sila kung anong sasabihin ng DepEd. So kung K-10 lang, hanggang K-12, susunod lang din sila. Mm. Which I believe is better nga. Kasi kung K-10, ilang taon lang yun? Mm-mm. 16? Hindi. Okay. Mas bata pa, 14. 15. Grade 10 is how old? Kasi 15, alam mo tapos kasi- papalipati mo kagad ng college. Oo nga. Mm-mm. Totoo. Ang hirap, no? Ang hirap, ha? Oo, sinabi ko na yun actually. Andito si GB kakatapos ng Cool Pals episode nila. Ano guys. daw? Yun, yung sa sinabi ko na mas maganda yung sinabi ko na sa public, yung K-12. Kasi yun nga, yung advanced masyado yung Same kami ng Actually, pinag-usapan na namin to. Kaya yun. Tuwa yung mga private school dyan sa K-12 na yan kasi plus 2 years na Parang feeling ko mas Magkano ba tuwa yung average mga mo? private school sa K-12 Oo. kasi may additional 2 years na mag-aaral yung mga bata. Napagkakitaan. Na yung tuition ngayon, grade school sa isang magandang eskwelahan, 220,000 pesos. Oh God. Bakit mo sinabi yung binabayaran natin every year sa isang Oo nga, sobrang specific. Advance na yung sa private school, you pay them that much because advance ang lessons nila compared to other schools. So, wala na for main reason to add 2 more years because they have already an edge to regular Yeah, students that's true. before even doing K-12. So, parang sabi ko, yung mga big schools, nakapag-produce na ng leaders, presidente. Yung public school natin yung may problema. Because yung mga graduate ng public school, hindi pa nila kayang magsulat ng proper sentence after graduating high school. So, dun dapat mag-focus, di ba? Yun. Dahil dyan, mula sa kaboses ninyo. Mula sa kaboses ninyo, maghihirap ng 2 more years. Dahil naman ng tuition G nila kay. Kaya sa kaboses nyo, ready nang mag-cope up para sa K-12 na anak niyang may special needs, Jeline Cubillas. At mula sa kaboses niyong ayaw sa flamingos, si Dee. Kami ang Lady! Bosses! Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.